Kinakabahan ng People's Liberation Army sa magiging tugon ng Estados Unidos laban sa mga ginagawa. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na pinayuhan umano ng isang tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China ang US military at sinabi na dapat maging mahinahon at kalmado lang ito sa South China Sea at huwag masyadong magpadala sa tensyon. Sinabi ni Senior Colonel Wen Guoqiang at Deputy Director ng Information Office ng Ministry of National Defense ng China na hindi umano dapat mag-react masyado ang US military dahil posibleng magkamali ito sa kanilang kalkulasyon sa South China Sea. Anya na mataas ang posibilidad na baka sumiklab ang isang matinding gulo sa South China Sea dahil sa pinapakitang agresibong aksyon ngayon ng Estados Unidos sa nasabing karagatan, kaya't pinayuhan niya ang Washington na manatiling kalmado at mahinahon. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na posible umanong kinakabahan ng People's Liberation Army sa magiging tugon ng Estados Unidos laban sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa pinagtatalo ng karagatan. Iniulat ito matapos inimbitahan ng bansang Denmark ang mga tauhan ng Philippine Navy at Coast Guard para magpalitan ng mga pananaw tungkol sa Law of the Sea, partikular na sa marine defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ipinaabot umano ng Denmark Ambassador to the Philippines na si Franz Michael Melvin ang imbitasyon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo noong mga nakaraang araw. Nagpahayag din ng suporta ang Danish Ambassador sa rule of law kaugnay na nangyaring insidente kamakailan sa Ayungin Shoal na kung saan binangga ng barko ng China ang isang Philippine vessel at isang Coast Guard ship na nagsasagawa ng resupply mission. Sinabi ni Ambassador Melvin na ang engkwentro ay naglagay sa buhay ng mga Pilipino sailor sa panganib at nag-undermine sa regional security. Binigyan din niya ng defense cooperation ng kanilang bansa sa Pilipinas ay kabilang sa kanyang mga prioridad. Sinabi naman ni Teodoro ang imbitasyon ay isang pagkakataon para mapahusay ang defense capability ng bansa. Tinalakay din ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark sa cyber defense at information technology upang malabanan ang disinformation sa bansa. Ayon sa kanilang joint statement, inaasahan umano ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng konkretong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark habang nagpapatuloy ang mga hamon sa pangdaigdigang seguridad. Samantala, sa ibang mga ulat, kinompronta umano ng US Navy ang isang frigate ng China sa West Philippine Sea noong nakaraang araw dahil pinilit umano ng People's Liberation Army Navy na lumapit sa isang bahura sa pagmamay-ari ng Pilipinas. Sinabi sa report na hinarang at kinompronta ng USS Stockdale, isang Arleigh World-class guide missile destroyer ng US Navy, ang isang Chinese frigate na Heng Shui sa West Philippine Sea dahil wala umano itong karapatan na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ng US Navy na hindi umano pumalag ang nasabing Chinese frigate
at voluntaryo umano itong umalis sa West Philippine Sea. Iginihit naman ng US Navy na pinaprotektahan lang nito ang karapatan ng Pilipinas laban sa anumang iligal na panghihimasok ng ibang bansa sa loob ng teritoryo nito. Dineploy ng US Navy ang USS Stockdale sa West Philippine Sea matapos ang ginagawang paulit-ulit na panghaharas at pang-aapi ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Matapos inatasan ni National Task Force for the West Philippine Sea, Chairman Eduardo Anyo ang Philippine Coast Guard na magsagawa ng maritime patrol para hamunin at idokumento ang iligal na presensya ng mahigit sa 100 Chinese maritime militia sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Coast Guard na naglabas ng direktiba si Anyo matapos nitong mamonitor ang mahigit sa 100 barko ng Chinese Maritime Militia na umaaligid sa Julian Felipe Reef at nangangamba umano sila na posibleng dumami pa ito sa susunod na mga araw. Dineploy ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gaban ang BRP Sindangan at BRP Cobra para magpatrolya malapit sa Julian Felipe Reef at sinabi na hindi umano pinapansin ng Chinese Maritime Militia ang mga radio challenge ng PCG na ngayon ay kasalukuyang nakakalat sa nasabing bahura. Matatagpuan ng Julian Felipe Reef 175 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Batarasa, Palawan at itinuturing ang lugar bilang isang low tide elevation na sakop ng Kalayaan Island Group kabilang ang Sikwa Reef na kung saan ang Pilipinas ay may soberanya. Sinabi ng Philippine Coast Guard na mananatili silang committed sa pag-safeguard ng maritime security, safety at marine environment ng bansa at kasama na dito ang pagprotekta din sa ating territorial integrity, sovereignty, sovereign rights at jurisdiction sa West Philippine Sea alinsunod sa international na batas. Binigyan din ni Admiral Gaban na ang mga Coast Guard vessel ay patuloy na magpapatrolya sa West Philippine Sea sa pakikipagtulungan sa National Task Force for the West Philippine Sea. Binanggit din niya ang kanilang walang humpay na paninindigan na gampanan ang kanilang pangunahing tungkulin bilang tagapagtanggol ng batas.